pag-usapan naman natin ngayon itong mag-react tayo dito sa sa sinabi ni Trending Central. Ay, teka muna, bagong-bagong lahat ng 'yan. Ipapakita ko sa inyo yung bagong lahat ng 'yan. I-ano ko sa inyo, tawag dito, teka subukan natin. Ito kasi yung alam niyo na yung nangyari dito sa Mercury Drug. Sa Mercury Drug, pinapakita na dun yung mga palabas ng TV5 sa may Mercury Drug sa Quiapo, Maynila. So dati, ito history niyan kasi dati sa Quiapo, Maynila, yung Mercury Drug giant billboard na yan diyan sa Quiapo, Maynila. Dati puro GMA7 ang pinapakita diyan. Dati puro mga programa ng GMA7 ang pinapakita diyan. Ngayon, iba na. Kung ano nakikita pinapakita ngayon sa giant billboard ng Mercury Drug sa Quiapo is yung mga palabas ng TV5 gaya ng Himala ni Nino, Saving Grace, Artista Academy, Dumuod Ka sa Lupa, Singgaling, Bida Next 9 Dreamers. Yan po yung ilan sa mga nakitang mga palabas ng TV5 diyan po diyan sa may Mercury Drug giant billboard sa Quiapo, Maynila. Hindi ko na lang mai-upload, hindi ko na lang maipakita kasi may problema yung natin. Pero yun. Yun yung nangyari. Wait lang pakita ka. TV5 the next number 1 network. Oh, tama. The next number 1 network. Malay mo. Oo, hindi naman yung mangyari yan lalo na kapag inatupag na, lalo na pag inintindi na pag prioritize na nila yung pag prioritize na nila yung alam mo, pag sinunod na nila yung reach, isunod na nila improve yung reach. Susunod na yan, lahat yan mag-follow na yan. So pagandahin muna yung content, pagandahin muna yung programa, tapos isunod natin yung reach, isunod natin yung signal. Ngayon, inuunti-unti na nga nila, di ba? Pinagaganda nila yung signal nila sa mga lugar na dating malabo yung signal nila. Gaya niyan sa Ilag, sa tawag dito, sa Lawag, sa Lucena, sa Iriga, di ba? Yun, yung tatlong probinsyang yun, dati yun malabo ang signal ng Channel 5 doon. Ngayon, mas malinaw na ngayon. So, ini-improve muna nila yung mga signal doon sa mga probinsya na dating malabo ang Channel 5. So, hindi muna sila nagtatayo ng mga bagong tower hindi muna sila nagpaparami ng station. Parang pinagaganda muna nila yung signal doon sa mga existing na probinsya na meron ng doon ng Channel 5. Diba? Ganun ang ginagawa nila ngayon. So, sa mga naiinip dyan na dapat kasi may nagsasabi, palawakan nyo muna yung reach nyo. Paramayan nyo muna yung stations nyo. Yun na nga ginagawa na ng TV5 yan. Inuumpisa nila ngayon by improving their signal reception sa mga existing na probinsya na. Sa mga probinsya na may existing na tower na ng TV5 na dati malabo. Ngayon, tingnan mo naman malinaw na. Malinaw nila mapapanood yung Channel 5. So, please bear with us. Please bear with me. Kapit lang tayo, guys. Unti-unti ng TV5 yan hanggang sa lumawak yung reach. Pag malinaw na yung signal, mas maraming makakapanood. Mas magaganahan kang manood kapag malabo yun, pag malinaw yung signal. At pag malinaw na yung signal, at pag lagi kang at pag ginanahan kang manood dahil malinaw na yung signal, syempre, susunod na yun yung dami ng nanonood. So, mas marami nanonood. So, pag marami na yung nanonood, syempre, lalaki yung viewership mo. Pag lumaki yung viewership mo, tataas yung ratings ng show mo. Tataas yung ratings ng network mo. Kapag tumaas yung ratings ng network mo, malaki ang chance na maging na tumaas yung rango mo. Tumaas yung ranking ng network mo. Diba, kung ikaw number 2, pwede ka na maging number 1. Ikaw maging susunod na number 1 na network. So ganun siya. So trust the process. Let's trust the process. Okay. So, ganun lang yan. So kung sabi ni Angela, kung hindi naging sports channel TV5 noong 2018, naging number 1 na yung kapatid niya. Ano lang siguro yan. Nangyari siguro in 2018 kasi mismanagement siguro. Dahil sa mismanagement. Mismanagement talaga ang naging problema nun. Kaya biglang bumagsak. Bigla silang nalugi nun. Pero ngayon, hopefully natuto na sila. I'm sure natuto na naman na sila sa mga pagkakamali nun. At tingnan mo naman ngayon, that's perfect timing talaga na Perfect timing talaga na nangyari ito sa TV5 kasi nga
nung ano, 'di ba? Last nung 2023, 'di ba? O nung 2021, nagbalik sila sa sinubukan nilang ibalik yung entertainment department nila, 'di ba? Yung entertainment format nila na programming. Tapos pagdating ng 2023, lumipat ang TVJ, lumipat ang Itbulaga, no? Lumipat ang Itbulaga sa TV5. Ay by that time, simula noon, ah, duma, bumalik yung sigla ng mga ano, bumalik yung sigla ng daytime programming nila, pati ng primetime programming nila, lumakas din, nandiyan na din ang ABS-CBN, 'di ba? Nakiki-block time na rin sa kanila ang ABS-CBN, 'di ba? Yung Batang Quiapo ang number one primetime program ngayon, 'di ba? So, ano talaga, process talaga, nasa process talaga. Babaeng hampas lupa sa OLTV raw i-rerun. Hindi yun mangyayari siguro. Hindi yun ano. Hindi siguro mangyayari yun. Kung magre-rerun man yang babaeng hampas lupa, hindi man yan sa TV5, baka sa Sari-Sari Channel. Sa Sari-Sari Channel yan magre-rerun. O kaya sa Buko Channel. O kaya sa RPTV. Basta, kasi sa ano yun sa Media Quest din. Sa Media Quest yung palabas din So, hindi pwedeng irara ng ano yan. All TV yan. Pero lang kung meron silang agreement ng All TV. Ang Panday pinanood ko sa TV5 noon. Pinalabas pa sa TV5 yun. Yung Panday. Hindi ko matandaan. Ang alam kong mga palabas ng mga teleserye ng TV5 noon. Yan, Babaeng Hampas Lupa, Glamorosa, Nagbabagang Bulaklak, Never Say Goodbye, sino pa? Si Bangis. Yan, si Bangis. Yung bagong version ng Valiente. Yan yung mga certified kapatid na serye na naalala ko. Tapos yung Enchanted Garden pa. Yung kauna-una nilang pantaserye. Yung pantaserye talaga nila na full talaga, Enchanted Garden. So marami. Ang laki ng potential, guys. Ang laki ng potential. Ang galing nila. Magaling silang gumawa ng teleserye. Napanood ko yan. Yung Kidlat ni Derek Ramsey, napanood ko rin yun. Yung Kidlat at saka yung Midnight DJ. Meron din sila dating youth-oriented program na na Bagets. Meron din silang meron din sila dati lip gloss, lip gloss, sina Sam Concepcion yun. So marami talaga mga magagandang palabas sa Channel 5 noon. Hindi lang napapansin. Hindi lang natin na-appreciate noon. So I think ngayon mas ma-appreciate na natin, no? Maganda rin yung nakipag-partner, hindi lahat ng programa ay sila ang nagpo-produce. Sila lang TV5 lang ang nagpo-produce. Malaking tulong din at cost efficient din sa production sa pagpo-produce ng show nila yung pakikipag-block time nila sa pakikipag-partner nila sa Viva at saka sa ABS-CBN, pati sa ATT Entertainment. Yung Miss Ibis Bay pa yan, Miss Ibis Bay. Yan, sina Ritz Azul yan. At alam nyo ba na si Shaira Diaz at saka si Jasmine Curtis Smith ay nag-umpisa sa TV5? Sa TV5 po sila nag-umpisa. Yan si RC Munoz kasama din yan. Tapos sino pa? Yan sino pa ba dito? Yula Caballero na ngayon inactive na sa showbiz ngayon. Inactive na siya. Pero meron siya ang star ng TV5 noon. Tawag din. Angel basta Angel yung yung kanyang teleserye dati. Cassandra ata yun. Oo. Ang utol kung hudlom yun eh. Utol kung hudlom. Hindi ako sure. Hindi ako sure kung ni-revive din nila yan. Kung pinalabas din nila yan. Natin. Yes, oo. Yan. Si JC De Vera at saka si Jasmine Curtis Smith. Oo nga pala si Jasmine Curtis Smith din ang bida sa Nandito Ako. Ang leading man niya diyan ay si David Archuleta. Yung American Idol na runner up. Season 7 na American Idol runner up. David Archuleta ang teleserye nila dati. Pero lang siya, parang miniserye. Nandito Ako. Oo.
Gagaling kumanta nun yan, eh, magaling kumanta yun si David Archuleta. Yung kinanta niya yung Nandito Ako, siya ata yung pangatlong singer international. Siya ata yung, pangatlong singer na kumanta ng Nandito Ako ni Ogie Alcacid. At, ang galing ng ano niya, ang galing ng rendition niya. Para malaman mo, sabi ni Chat Kevin 'no, para malaman mo ang content lang ng All TV ay mga palabas sa ABS-CBN at mga palabas sa Jeepney TV. Oo, wala naman iba kasing palabas ang ano, eh, ang All TV ngayon hindi nila kaya mag-produce ng sarili ng ano, palabas sa ngayon. Yung PS I Love You sa TV5, Alex Gonzaga and Kian Cifrano, correct, oo, PS Love You. Ang ginamit nilang theme song diyan yung kay ano, yung composition ni Benny Saturno, oo, na kinanta ni Willie din. Real Time, Big Time at It's Showtime, suki ng overtime nun. Oo nga. Kaya yun siguro reason kaya ano, yun siguro reason kaya mas pinili ng TV5 na ano, na na kunin ang Itbulaga, no? Mas pinili nila ang Itbulaga kaysa sa Showtime kasi ang Itbulaga kahit mag-overtime yan, di ba? Kahit mag-overtime yan, at least sa kanila pa rin, no? Sila pa rin ang co-producer. Eh yung Showtime kasi, black timer yan eh. Di talaga pwede mag-overtime yan. Black timer yan eh. Pero ang Itbulaga, hindi yan black timer. Nung nasa kanila na ang Itbulaga, okay lang ka mag-overtime, di naman sila black timer eh. Sila co-producer din naman ng ano, co-producer ng TV5 diyan eh, di ba? Co-producer ng TV5 tsaka ang TVJ. Buti nagbago na si Willie, may time management na alam na oras unlike. Oo nga, nag-ano siya eh, na-realize niya na hindi siya ano, 'di ba? Na-realize niya na merong susunod pa sa kanya eh, 'di ba? Susunod pa sa kanya yung balita eh. Magbabalita pa eh. Hindi na kagaya nung dati na kakuhanin niya lahat ng oras eh, 'di ba? Style pa rin nila ano eh, style pa rin ni Kuya Will parang noon time show pa rin eh. No? The Sisters sa TV5, kambal ang karakter ni Nadine Samonte. Oh, at saka sa ngalan ng ina. Oh. Tsaka yung Never Say Goodbye. Si Nora Honor ang ano nun. Si Ate Gay ang ano nun, ang bida doon. Yung sa ngalan ng ina, ano siya eh, medyo political siya doon eh. Political ano siya doon, mayora ata siya doon, governor. Ang ano niyan, ang papel niya doon. Dati tanda ko 10 PM na natatapos Willing noon. Oo nga eh. Parang inano na niya, parang kinakain na niya yung buong prime time block. Oo, sa dami ng pakulo niya. Tapos isa lang ang teleserye niya. Isa lang ang teleserye nila. Alam mo 'yun. Pero ngayon hindi na pwede 'yun eh. Kasi marami ng ano, nung umalis si Kuya Will, marami nang umuukupa ng time slot. Oh, nandiyan na yung ABS-CBN, umuukupa ng prime time slot ng TV5, 'di ba? Oh, nagbibigay din ng magandang rating sa TV5 'yun, 'di ba? May CB Space, Series at Soul sa TV5. Bago siya lumipat ng ABS-CBN, sa TV5 siya nag-umpisa, no? Si Rich Azul. Eh, yung ano yata, yung Mature Garden pa ata ang tatalo sa Family Feud eh. Angela De Los Santos. Kung medyo mataas-taas ang reach ngayon ng ano, ng A to C, di baka matalo nila ang ano, matalo pa ng Mature Garden ang Family Feud eh. Eh, alam mo 'yun. So okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung ito nga, magre-react ako dito sa ano. Ay nga pala, Star Factor. Yan. Yun. Tsaka yung Star Confessions ni Nanay Christie. Kaka-anniversary nga lang ng Family Feud ngayon. Kanina. Kaka-anniversary lang nila kanina. Okay, so pag-usapan natin ngayon itong itong ano siya, ano, itong ganap kay Trending Central kahapon. Dahil in-announce nga lang kahapon na ang Trending Central ay ano na. Trending Central is hindi Trending Central lang ano, hindi mawawala ang Trending Central. Ang nangyari dito magkakaroon lang ng regodon. Magkakaroon lang ng changes sa ano, sa management ng trend ng ano, ng Trending Central. Kasi ang mangyayari dito,
yung Facebook page nila na Trending Central is hindi na yun yung Trending Central na official. Ah, since si RM si RM po yung lagi namin kasama sa trending balita tsaka sa WhatsApp ka trending ni Boss Jeff Oligar. Siya po ang siya po yung pinaka brainchild ng pangalang Trending Central na trademark. So yung Trending Central na kilala yung Facebook page ngayon, hindi na po yan yung magiging Trending Central simula po sa mga susunod na araw. So mapapansin niyo naman yan, makikita niyo naman kung na magkakaroon ng changes. Ngayon, pag nakita niyo nagbago, ibig sabihin po, iba na po yung admin yan. No? Yung 4 daw na admin, sila na po yung magmamanage ng page na yun. No? Yung original na page na yun. Tapos yung Trending Central na trademark, kukunin ni Boss RM at saka ni Michael. Magbubuo ulit sila ng panibagong Facebook page. Ito guys, ulitin ko, this is Facebook page lang po ang apektado. Pero yung YouTube channel, maiiwan po kila RM Michael yun. Trending Central pa rin siya. Okay. So bakit po nangyari to? It's because of the security rin po, security reasons. Security reasons po ang dahilan kaya po nila ginibap yung Facebook page. Kaya po din sila nagkahiwa-walay or kailangan po nila maghiwa-walay. It's because of the uh, security din po, security reasons din. Dahil po sa isang nilalang, sa isang netizen na wala nang ginawa kundi magkalat ng dumi sa online, no? Kahit naman hindi po siya ang tinuturong hindi naman siya yung pinatutungkulan ng mga post ni Trending Central ay nagigilty po siya. Yun yung dahil yun po yung reason kaya po ang trending sabi ko actually ako ito sasabihin ko sa inyo no. Ako po ay nung kausap ko diyan actually si RM. Nag-uusap kami ni RM sa Messenger, sabi ko bakit nyo kailangan maghiwa-hiwalay? Actually kinokontra ko yan na yung decision nila. Bago nangyari yan, bago sila nag-announce kahapon, sabi ko kay RM, bakit nyo pag ginawa nyo yan, pag ginawa nyo magkahiwa-hiwalay kayo or mag-disband kayo, ibig sabihin yan, pinananalo nyo sila. Hinayaan nyo silang manalo. So, I don't see wala akong nakikitang reason para gawin niyo yan. Kasi pag ginawa niyo yan, parang binigyan niyo lang sila ng dahilan para mag-celebrate. Yeah. Pero sabi niya, nagtatalo-talo nga daw sila. Yun nga. So, ano magagawin? So, yun yung sa akin, yun yung sinabi sa akin ni Boss RM. Final na daw yung decision at talagang nag-decide na raw sila na magkahiwalay na lang sila. Si Boss RM at si Boss Michael, sila yung magkasama. Yung 4 na admin na kasama nila, sila na yung magte-take over nung original na page ng Trending Central. So 60% sa kanila, kay Boss RM Michael, yung 40% sa kanila. Yung YouTube channel, tapos yung ibang social media account sa kanila. Pero yung Facebook page na original ng Trending Central, may iwan po doon sa 4 na admin na kasama nila. So makikita niyo naman po yung ano niyan, magiging changes niyan. Ngayon, starting sa Holy Week, after ng Holy Week, magbabalik po kami sa live. Pero hindi na po trending balita, hindi na rin po WhatsApp ka trending, pero dahil magkakasama na po kaming tatlo ni Boss RM tsaka ni Jeff Oligar, iba na po yung show. Magkakaroon na po, parang isa na lang po yung programa na gagawin namin. Twice a week na po siya. So ganun siya. So yung mga nagse-celebrate diyan na kesyo daw nalugi daw dahil binabayaran daw kami ng talent fee. Hindi po totoo na binabayaran po kami ng talent fee sa Trending Central at wala po kaming tinatanggap na bayad. Wala po kaming bayad diyan. Yan po ay free. Okay? Bayad po ako kay YouTube. Pero wala po akong talent fee kay Trending Central. Hindi po ako humihingi ng talent fee kay Trending Central. Yan po ang totoo diyan. So yung mga pinaparatang po sa akin ni Nicole Malabnas na tumatanggap daw ako ng talent fee, hindi po totoo yun. Fake news po yun.